Amen. So, another Sunday, another privilege na mag-serve kay Lord. No? It's a privilege na mag-serve kay Lord. And I am requesting everyone na kita magtindog as we start na magkumustahan na yan kita. Magaling ko sa inyo mga bangko. Kumustahan nyo sa pinakalayo na side kag start na ang Sunday ni with joyful sound. Amen. So, everyone please stand.
Lord God, we worship you, glorify your name. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, kulang ang service ng Lord kung wala ka sa aming mga presensya, Lord God. And we pray, Lord God, na patayon ka mag-dwell sa among church, Lord God. Be in our presence, Lord God. And Lord God, as we worship and praise your name, Lord God, sa mga adlaw, we pray, Lord God, na padayon kami na mag-thirst and mag-hunger sa iyong mga words, Lord God. Amalan na akong ginawa pangayon, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pinatang ko. Kag sa pagpadayon sa ating service, no, tinatawag ko si Brad Talong para sa ating praise and worship. Amen. Hallelujah! May punta ka na ng tanan! Hallelujah! May sa tanan, mga salapatan, no? Ang mga iyan ng church, no? Server, bago palatakan, amen? Church today, amen? Hallelujah! Ang bago palatakan, ang mga palatakan, amen? Hallelujah! Mayo kong tindog, amen? Tindog! Hallelujah! Pinagkagawa ng panalangin sa Panginoon. Kita! Isa'y muhin! Akin! Manasigan! Isa'y muhin! Akin! Manasigan! Hallelujah! Ingunagsan mo, inunawin. Ingunagsan verse 150 verse 6. Dahil siya sa taksa-taksa nga dunay gininawa ninigabuntan ng ison. Hallelujah! Balik tayong pagkapan, no? Sa wala ko. Tanawa na dyan kung yung panakaling mo. Amen? Hallelujah! Masiwan. Huwag na nalipay sa pagpangalangan sa itong buhay Diyos. Amen? Hallelujah! Ang pagkawa. Ang pagyakan. Ang akong 100% sa Ginoo. Amen? Amen? Hallelujah! Hanggang sila sa pagkain sa buhay Diyos. Handa, ako tayo mga
Maligta po Ginoong Diyos. Bukod sa grasya, usog halipon Ginoong Diyos kayong ihatag sa mga tapusa ng pamilya, sa mga tapusa ng kasing-kasing ng inyong tao. Hallelujah. Dalayaw ang Ginoong suplay ng tapusa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, niyamit na natin ang Diyos nag-focus. Yakaling mo. Ibol nila sa iyo, Ginoong Diyos. Ibol Ginoong noong sanay. Kung sa may tabo, Ginoong Diyos. Sa mga kinabuhi, karon nagatuwa ka ni Ginoong. Yang among kaluwasan, may kami Ginoong Iso Cristo. Amen. Hallelujah. Salamat Ginoong Diyos, Espiritu Santo Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Nagkaiday sa matapos na namin. So, hindi na natin tayo magpapalabot. Hallelujah. Wow. Come on, ikaw na. Amen.
Nagtutubos na mga sa buwan. Know how great we are. No? Hallelujah. Kasi pagkamaayos sa Diyos, kung hindi mo maghatag ang imong tanan para sa iyo. Amen. Hallelujah. So ngayon, process na. So ngayon, magkabalik ka. Kapan? Kung ito mga ipasahin sa Diyos, sa Ginoo. Hallelujah. Ginoo pulong. Hallelujah. Mawala ang mga masalanan. Utang mo lang po. Palapit sa Ginoo. Palapit nila sa iyanan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ganito ka. Hallelujah. At ay lumati ang atong tingong sila sa atong mga Diyos. May focus. So ngayon may focus naman. Hallelujah. Pagkalina. Ako na itong Ginoo. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Hindi tayo ng Diyos ng mga tingog, ng mga kabayan, mga pamalakpak, paglukso. Hallelujah. Pag-abig natin yung mga Diyos. Even though the word, Lord God, hallelujah. Para kanimang namin ng Diyos. Hallelujah. Kanimang namin mga pagkain, ang pasinug, sa pangalan ni Jesus, ng mga luwas. Huwag na namin yung Lord. Sa limang minuto ngayong aga. Thank you, Lord. It's 10 in the morning. So mga kapatid, tingin na makapamati na makita sa inside sa Diyos. Sila ni Jesus manutod. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. So, ang tanan-tanan nga nagagawa sa bakas ng Diyos sa ato niya, amo na ang atong kinuhi. Bago kita mo sa mo ito, nakuha na kita. Ang mahal namin na rin ito, Lord, we divide the presence of the Holy Spirit. Kabaluhan Ginong Diyos sa mata kasing-kasing. Ginong Diyos, help us to understand your word. Help us to be your word. Help us to be your commandments. Buligin kami, Ginong Diyos. Buligin kami. Buligin kami. We are nothing without you, God. We are nothing without you. Salamat. In the mighty name of Jesus. Amen. So today, mga ito, ang akong i-share sa inyo subo, entitled Kingdom Keys. Sa naglikap niya, Domingo, ako nga i-share sa inyo, kaya the nature of life in the kingdom of God. So, muna siya ako nga i-share sa ito. Subong, Kingdom Keys.
So, ang atong text, maratamo kita sa mga text na rin mo. Matthew chapter 16 verses 18 to 19. Then, Isaiah chapter 22 verses 22. And Revelation chapter 3 verse 7. And Luke chapter 11 verse 52. And Acts chapter 2 verses 38 to 40. Ang kingdom keys. Susi o mga susi sa ginhanan. Ano kaya ito? Nabigkas ni Jesus dire sa iyang puno about the keys in the kingdom. So ano kaya itong mga keys, itong mga susi? Kung may alam ka din nakaptan, labas mo sample nga, anyway, sige lang. Nga, key holder. Ang key holder, nalang sa ino, different sizes, different yung tawag sila. Marami sila. Pero alam lang sa totoo ng mga kapatid. Yan ay ginagamit mo pagkikandyan. Siguro, gamit mo pangbukas ng gate mo sa iyong bahay. Pangbukas mo sa iyong main door sa iyong bahay. Pangbukas mo sa kwarto mo, sa locker mo. Pangpaandar mo sa iyong sa locker. Ito mga kapatid. Diba? Kung anak ka sa gate sa iyong balay, anong pagkitaon mo? Diba susi na particular para nila sa gate sa iyong balay? Diba pagkitaon mo lang? Kung sino sila, nagatuo ka, ngayon ang susi nga na iyong ginakaptan, maka-break. Ay, dapat pa naman na iyong ginagamit, posible man ang mo. Key, pangbukas. Ibig sabihin, yung key mo, yan ay may authority. Yan, hindi ka makapasok kung wala yung susi mo. Yan pangbukas sa padlock. Ayan siya. So, ang tinutukoy ni Jesus dito mga kapatid, yung key, authority. Nagbigay ang Diyos, si Jesus, bago siya maghalik, pakanto sa langit, nagbigay siya ng authority o keys in the kingdom sa iyang mga disciples. So, itong key, mga kapatid, is a tool. Diba? So, hindi pwede na isa ka susi, mabrihan niya talan-talan na padlock sa iyong balay. Kung na mabi, hindi pwede. Nag-isa-isa lang sila sa susi. Bisa na ribot, kung hindi magkapareho ang code, hindi mo ginmabrihan. Ano siya? So, key, kingdom keys. Nakapokus tayo sa kingdom. Kingdom keys. So, alalahanin mo na natin mga kapatid na Jesus, he prays the kingdom, the message of the kingdom. So, ito mga kapatid na yan. Ayun, alam mo mga kapatid, may mga tao, may problems how to use the keys. Diba? Kung bakuan ka pala na nakakapot din ang susi ka na, sabi din nga susi na nagagito pa presidente. Diba? Pero kung ikaw ang takiya, piliin mo na, tanawin mo na, ay ako din yung susi pagka-presidente. May mga problems ang mga tao sumunod. They are powerless. Kasi hindi nila alam paano gamitin ang susi. Kasi ang susi is a powerful. Kasi mga kapatid, yung pinag-uusapan natin na key sa bahay mo, literal yan. Yung principle niyan, at saka sa key in the kingdom mo na, pareho din sa principle. Okay? So,
ito mga kapatid, may sinabi si Jesus dito. So, kung mayroon kayong Bible, basahin natin yan sa chapter 16, verse 19 ng Matthew. Sabi niya dito, basahin natin kasi mas mabuti mabasa natin yung complete verse. Chapter 16 ng Matthew, verse 19. Okay? So, ito mga kapatid. Basahin natin. Chapter 16 ng Matthew, verse 19. Sabi niya dito, and I will give you the keys. Plural ha? Keys. Hindi key. Kundi keys. Keys. Tama ba yung pronunciation ko? Keys. Kaya kamalitin natin. Kasi ito, iba yung pronunciation mo na nakarinig. Iba din. Pag sinabi mo case, iba na din yun. Yung keys. Dapat na ano natin, alam natin mga kapatid. So, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Mga susi na ginharian sa Diyos. Sabi niya dito, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ano ibig sabihin kaya yan mga kapatid? Bind and loose. Okay, dito mga kapatid. Literally speaking, may ginakaptan ka susi mo. Ang susi sa salakyan, hindi mo ginamapagdar kung hindi mo gamiton sa insakto. So that is binding. Yan, ang ibig sabihin yan. Ginakaptan mo tuod, pero hindi mo ginagamit. Hindi kin maganda ang imong salakyan. O kung hindi mo mabihan ang imugay sa imong balay. Kung hasta lang ka sa nagkakapot, inang susi. Indikit. So, mo na ang problema. Balaan mo ang Diyos, pero hindi mo kin-apply. May mga tumuloso mo, hindi nila balaan kung ano na ang mga keys in the kingdom. Hindi nila maintindihan. Among kita ang mamutod. Ako kalimutan na sa verse 19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be lost in heaven. Kung ano ang inahandalan mo, baga, kung hindi mo ginagamit ang susi na yan, the hidden will not open for you. Kung maliwanag masyado, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kung anong hinahadakan mo, kung hindi ginaforbid mo, kung hindi ka manalangin, kung hindi ka magtawag, mag-response pa ang langit. Hindi na utot mag-response. Klaro tayo. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ngayon, kapag ginayot mo yung susi ng sasakyan mo, pinandar mo, yan ang nagsasabing susi. Kung sa harapan ng Diyos, kung sa kingdom ng Diyos, kung sa langit, kapag ginamit natin yung saki, mag-response ang langit. Amen ba? Hello? Siya. So ito, mga kapatid. So may aral kita specific, maraming keys, pero specific keys ang gamitin mo. Kasi nag-pronounce Jesus, keys in the kingdom of God. I will give you the keys. Keys, hindi key. Keys, maraming susi sa karya ng Diyos. So the owner of the key, na naghatag ng key, kung ining authority, si Jesus. So mga kapatid, may Bible kayo. Basahin natin sa Revelation. Sabi niya yan sa Revelation chapter 1,
verse 18. Sabi niya dito, 1 verse 18. Sabi niya dito, ulit kasi, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. And I have the keys of the Hades and of death. Hades and death. Hades kasi mga kapatid, yung doon na kinaroroonan ng mga masasamang espiritu. Hades. Ayun. Ito dito pa sa chapter 3, verse 7, mga kapatid, sabi niya dito, and to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing says, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who obeys, and no one shuts, and shuts, and no one opens. Ibig sabihin, ang mga plano ng Diyos sa kanyang kaharian, hindi makakadala ng kaaway. Isang ano nila, hindi makakadala. Kung ano ang open sa Diyos, hindi masaraan ng masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi makadala. Walang makadala na lautan ng espiritu. Kanami, no? So, dito tayo sa sunod. Jesus entrusts key to his disciples of his people. Nung si Jesus, di ba, si Jesus mga kapatid, damog-damog mga tao na nakapamati sa mensahe ng Diyos. Pero hindi lahat kinsalikan sa Diyos. Ano siya? Dito sa may chapter 16 ng Matthew, verse 19. Basahin natin mga kapatid. Sabi niya dito, and I will give you the keys, the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. So, kanami, no? Dito sa Matthew chapter 18, dire kita. Chapter 18, verse 18. Tingnan 3. Assuredly, I say to you, it was sure, Jesus. Sure, it was sure. I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost in heaven. So sure gate, walang pagdududa. Ano siya? So, sa itong ang mga disciples ni Jesus, di ba marami sa disciples? Pero yung mga ibang disciples ni Jesus, kumalas sila. Ayaw nila siguro o kaya ayaw nila matunan o ayaw nila yung mga turo ni Jesus. Pero may mga 12 disciples ni Jesus na sila ang nakasakasama ni Jesus for more than 3 years. So nakatuon sila. So sa nagbalik na si Jesus sa kanyang ama sa langit. Bago siya magbalik, ibinigay niya ang keys of the kingdom of heaven. Ayan mga kapatid. Ang kapangyarihan para sa ating ng Diyos. Siya lang ang naging trust sa mga believer o sa mga tulo. The key of the kingdom. Ang kapatid, tayo tulong sa Diyos. May aral kita katulong uray. Kumbaga, if God entrust the keys, kinakailangan mo ang halunan natin. Kinakailangan na gamitin natin sa eksakto. Alalahanin natin na God of God, King of Kings, and Lord of Lords, ginsalikan ka sa iya na keys.
Dre. Mga kapatid, may aral si tatlo na keys in the kingdom of God. Tatlo lang. Pero kritika na kung damo ang keys in the kingdom of God. Una nga key, the key of the gospel. Anong key of the gospel? Mababasa, basahin natin dito sa Luke chapter 11. Atong reference natin. Chapter 11, verse 52. Okay? Sabi niya mga kapatid, woe to you, lawyers, for you have taken away the key of knowledge. Pero bago natin pagpatuloy yan, dito sa previous verses, Sinindia 3, verse, dito tayo sa may 46, verse 46, and it said, woe to you, lawyers. Bakit woe? Sabi ni Jesus, woe, kaluluoy pa sa inyo. Lawyers, for you load men with burdens hard to bear. Oh, and you yourself do not touch the burdens with one of your fingers. Kaluluoy sila. Bisan ang ilang gamito ng fingers para pagod ng mga burdens, hindi pa nila gamito. Kundi ang mga kaluluoy ng mga tao, hakwat nila. Muna sinig sa Diyos. Woe to you, lawyers. Ang lawyers, abinigin ang panunod. Expert sila sa law, negosyo. Yung siya lang kill, yung siya lang steal, yung siya lang kabit na adultery. Maraming daw na. Woe to you, for you build the tombs of the prophets, and your fathers killed them. In fact, you bear witness that you approve the deaths of your fathers, for they indeed killed them, and you build their tombs. Therefore, the wisdom of God also said, I will send them prophets and apostles, and some of them they will kill and persecute, that the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation. From the blood of Abel to the blood of Zechariah, who perished between the altar and the temple. Yes, I say to you, it shall be required of this generation. Yan, ito na sa verse 52. Woe to you, lawyers, for you have taken the key of knowledge. Ano kayo yung sabi nito? Key of knowledge. Ito mga kapatid, ang key of knowledge yung ginapagaling. Di ba nabanggit niya dito na lawyers, alam nila ang labong isang Diyos, pero yung sarili nila, hindi nila yung pamalita. Amo na siya nga they keep on themselves the key of knowledge. Woe to you, sabi ng Diyos sa kanila. Yes, you did not enter in yourself, and those who were entering in you hindered. Hindi kasi nila alam paano sila makapasok sa ginarihan sa Diyos. Hindi nila alam yung tinatawag na key o keys in the kingdom of God. Kasi, ginsarili ng mga parasiyo. Sana mga kapatid, kung alam natin yung mga gospel of the kingdom, sana huwag tayo maging parasiyo. Huwag natin silang gayahin. Hindi ba? Okay? So, huwag natin silang gayahin. Baka sabihin na yun sa atin, huwag sa inyo. Kasi kinahindihan natin, hindi natin gin-split the gospel. Alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy dito, ang gospel kasi para sa mga, mga kaliliit ng mga bata, ini it's legal. Share the gospel, spread the gospel. Naman siya. So, kasi, ang si Jesus hindi na siya magpunta dito sa lupa to spread the gospel. Ginpili niya ang secret or he command his disciples to spread the gospel. Ako na lang siya.
So, tayo mga kapatid, hawak-hawak namin yung key of the knowledge. Sino man yung katabi mo, kung sino man yung kapitbahay mo, kung sino man yung seatmate mo, kung sino nakakasulong mo. Share the gospel. Hindi kasi, ang basihan kasi ni Jesus dito, pagtungan, pagtubig. Hindi kung ano, mayroon ka sa iyong kinabuhi. Ay, ito, kapatid. So, dito sa may, di ba, kapatid dito, sa may, John chapter 3. Malalapon din lang sa John chapter 3 is about, di ba, lumapit si Nicodemus kay Jesus about sa kung paano maging born again. Si Nicodemus, hindi siya kaintindi kung ano ng born again. So, in-explica ni Jesus sa yan. Mag-umpisa tayo sa John chapter 3 verses 3 to 5. This is the door to the kingdom. This is the umpisa tayo sa verse 3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, Nicodemus, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi physical na singat ang mo, kundi anybody cannot experience kung ano ang aral sa ginagawa ng Diyos. Amo na siya, kung sino sila. He cannot see. Kasi, di ba, nagpatuloy natin dito kapatid. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Ang pagkaintindi ni Nicodemus, papaano daw siya makabalik sa sinapunan ng nanay niya? Naku naman siya. So, napagkaintindi ni Nicodemus. Pero alin rin ang sabat ni Jesus. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born again and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang sinasabi niya dito, mga kapatid, if anyone who is not willing to accept the gospel, hindi siya talaga makaka-experience kung ano ang meron sa kinayan sa Diyos. So, muna siya na tayo ang nakakaalam ng kapatid. Ipaliwanag natin sa mga kung sino ini-sliven ang Diyos na bahala ng kapatid na magkipot sa kanilang puso. Yan. Okay? So, in other words, mga kapatid, hindi kinakailangan maging pastor tayo, hindi kinakailangan missionary. Simple. Hindi sinasabi ni Jesus dito na maging pastor ka, maging evangelist ka. Kundi, kung alam natin yung gospel of the kingdom, share. Huwag natin po ipagkabot. Ayan siya. Kasi magkakailan, di ba? Ang nakakalungkot ngayon sa mga religious organization. Maraming mga programs to win souls. Although mga programs, nakakatulong din yan. Mayroon tayo, kung ano mga tulong natin dito, nakakatulong yan. Pero ang iba, nakakalungkot lang kasi mas binibigyan nilang priority ng mga programs. Mayroon akong na reading, hindi ko alam kung gaano matutong ito. Ang isang organisasyon, magbigay daw sila ng pera sa mga tao para ma-win nila ang tao. Hindi ganyan ang itinuro ni Jesus. Kundi, preach the gospel. Kaya kinakailangan natin magbasa ng salita ng Diyos and understand para meron tayo ipagkalat na mensahe ng karyan ng Diyos. Number 2, mga kapatid, the key of prayer, the door to heaven's heart. So, ang key of prayer, kasi mga kapatid, ang prayer, very important yan masyado.
mag-response ang Diyos. Hindi kailangan mo mag-response sa Diyos, mga kapatid. Kung hindi natin alam, gamitin ang mga keys o mga susi. Dito sa may, balikan ulit natin mga kapatid, yung sa chapter 16 ng Matthew. Basahin ko ulit para reminder para sa tanan. Siling niya din, Matthew chapter 16 verse 19. Nililate kasi ito. Anyway, sige lang. Then the disciples came to him privately. Tama ba? 16. Dito pala. Lumampas na pala ako. 16 dito. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kung ano man ang pinagbabawal mo, ay talagang mananatiling nakasala yung langit. No response. Kung buksan mo, kasi binigyan ka ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng key, o keys, hindi magsabi ang Panginoon, balang ka yan. Hindi niyan sasabihin. Kasi mayroon tayo tinatawag na pinagkatiwala ng key. Ang key na yan, mga kapatid, is our kingdom rights, o legal rights ng kingdom. Mag-response. Sigurado, mag-response ang Diyos. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So, sige, mag-jump na lang tayo kapatid. Anyway, naunawan na, sure, naunawan na natin. Okay. Tatlo. The key of authority. Okay? The door to spiritual freedom. Sabi niya dito sa chapter 20 ng John. Basahin natin. May Bible kayo, samahan niyo ako na magbasa. Chapter 20 ng John, verse 23. John chapter 20, verse 23. Siling niya din, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Kasi ito mga kapatid, bago natin yan magpatuloy, dito, sa may previous verses, basahin natin ang mga kapatid. Commission, ito about the commission of the apostle. Commission by God. Then the same day at evening, being the first day of the week, then the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews. Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed them his hand and his side. Then his disciples were glad when they saw the Lord. At bakit pinakita ni Jesus yung kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran? Di ba, ginugusto, alin tingnan saan? Kaya nagiliran, ginugustutan, ginpakita niya. Evidence nga si Jesus na yun. Nagpakita siya sa iyang mga disciples. So ito, dili nga, sa verse 21. So Jesus said to them, again, Peace to you. As the Father has sent me, I also send you. So, si Jesus, gin-commission siya sa giyamay sa langit. So si Jesus, gin-commission niya ang iyang mga disciples to spread the gospel. Kasi they are the one to carry out the gospel. And said to them, receive the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, ang Spirit of the Diyos, once na harap siya, very powerful, wala talagang pinakatalan. Maging ang death. Kahit na kaharap mo ang mga, kung ano na panganib, wala ka talagang pinakatakutan. If you forgive, sila niya din, the sins
of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Ano kaya ibig sabihin nito, mga kapatid? Napansin natin na the apostle commissioned by God, by Jesus. So, mayroon na silang, bigyan sila ni Jesus yung right to declare or to proclaim the gospel. Kung sino man ang tao na makikinig sa kanilang preaching, if they accept, they will be forgiven. If they accept the word of God, of the gospel. If they reject the gospel of the kingdom, they will never be forgiven. Amo din siya, siling-siling mo ito. Okay? So, dyan ulit tayo kapatid. Alam na pala na doon. Pareho na doon. So, Roman numeral number 3, the principle for using kingdom keys. So, yung principle of kingdom keys, mga kapatid, is number 1, keys work by faith. Ano kaya ang faith? Pananampalataya. Naririnig natin ng word na faith. Pananampalataya. Ang sinabi ni Jesus, kung healing siya, di ba, sinasabi ni Jesus, naniniwala ka ba? So, ibig sabihin, binibigyan niya, o tinatanong niya yung tao kung mayroon ba siyang faith o pananampalataya na pagalingin siya ni Jesus. Ang faith kasi mga kapatid, ulitin ko, na ikaw ang nagtuning sa inyong mga tanong. Ang reason mo, para may magtuhaw na panibag mo ng mga sanga. So, bago magtuhaw kita na sanga, naniniwala ka na may panibagong lalabas ng mga sanga. That is faith, hindi mo pa nakita. Faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Faith. Kasi magdadala niyo ba? Mountains and trees are Jewish picture of impossible problems. Di ba? Sabi ni Jesus, there is di ba? Gumamit pa si Jesus ng mustard seed, mountains and trees. Gumamit mountains. Yung ibig sabihin, imposible. Nga maglipat yung napakalaking mountain. Hindi yan literal na lilipat yung mountain, isa yung tree. Ito lang yung nakikita o kinapicture ng mga Jews na impossible problems. Pero mga kapatid, di ba? Sabi ni Jesus, kung mayroon ka napakaliit na seed, na like a mustard seed, you can move this mountain. Napakaliit. Siguro kasi liit ng lisus ang saluyot, siguro kasi liit ng lisus ang kulitis, siguro kasi liit ng lisus ang dragon fruit, o siguro kasi liit ng lisus ang munggo, o kasi liit ng rabanos, kaya maliliit man yan, hindi natin alam. Hindi pa natin nakita. Basta maliit. If you have faith, like ang mustard seed, hindi sinasabi ng Panginoon, lakihan mo pa ang faith. Maliit lang. Diyan mo umpisa. So the Lord will honor our faith in the kingdom of God. So kanamin kaya ng mga ganun. Anyway, i-skip na natin yan. Alam naman natin. So, malapit na tayo mga kapatid matapos. Dito sa Roman numeral number 4, the result of using keys. Diba? Matthew 16, verse 18. Doon pa rin mga kapatid. 16, pero magkatabi sa 19 at saka, diba sabi niya dito? 18, verse 18.
I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Tama ba yun? 16, 18. Oh. Sabi niya dito, ulitin ko mga kapatid. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Kasi bago yan mga kapatid, basahin muna natin ang confession ni Peter kay Jesus. Ito ang confession niya. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I am?" Ang sabat nila, the Son of Man. Ayan. So verse 14, so they said, some say John the Baptist, ang iban, some Elijah, ang iban, the others Jeremiah, or one of the prophets. Verse 15, and he said, but who do you say that I am? Ang isa pang Peter yung kapatid. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. So confess ni Peter na Jesus is the Son of God. Dito sa verse 17, sabi ni dito, Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So ito, kapatid. Verse 18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock. Kung ibig sabihin yung on this rock, you've been confessed ni Peter that he is the Son of God. And on this rock, I will build the church. Bakit sinabi ni Jesus, I will build the church? Hindi ka sinabi, I will build the church. I will build my church, sabi ni Jesus. And the gates of Hades shall not prevail against it. So walang makahanda na plano ng mga tautang yung Espiritu sa mga plano ng Diyos. Ano siya? Okay? So, dito na tayo mga kapatid. Sa conclusion na tayo. Alalahanin natin. Narinig natin ang keys of the kingdom. Ngayon, bigay ng Diyos sa kanyang karyan. Kasi yun, insaling niya sa mga masalingan. Kapatid, tayo matutulong sa Diyos. Ibigay natin ang ating sarili sa Diyos para masaligan din kita. Para isalig sa Diyos, iniyan ang keys. Kasi hindi naging isalig sa atin kung hindi natin pagagamitin. Hindi niya isalig sa atin. Hindi kita masaligan. Isang sin ko isalig na sa Diyos. Ang keys of the kingdom, if we are trusted, if we are kung tayo is reward in the kingdom of God. So salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa rin sa ating ibig. Pero bago natin ang ibig, nag-pray ako sa inyo mga kapatid. At habang nag-pray ako sa inyo, tayo tumayo po kapatid at ang mga music team na maganda. Sinong Diyos, salamat. Salamat, O God. Salamat. Help us, Lord, to use the keys of the kingdom. Help us, Lord, to be your commandments. Nagkakamali ng kami na meron ba kayo limitasyon? Help us, O God, to understand your words. Help us, O God, to practice your words. Upang perfecto ang iyong kingdom, in your kingdom. Panginoon. Mahal mo kami. Palataanan mo kami, Panginoon. We are nothing without you. Ginong Diyos. Hindi po tayo nakatingin sa pisikalan yung tao. Hindi po tayo nakatingin sa mga karangyaan o sa mga mayroon, sa sinuman
kami, Panginoong Diyos. Forgive our sins. Sabi mo dito sa iyong salita, if we confess our sins, He is faithful to forgive us our sins. Please, our righteousness. Ikaw lang, Panginoon Diyos, ang makakabukas ng amo ang unrighteousness. Kasi kayo lang po, Panginoon, ang nakakita, nakatingin, at nakakaalam sa nilalaman ng isip at puso namin. Panginoon Diyos, hindi na ngayon. Kundi sa buong buhay niya. Help us, Lord. Help us, Lord. Oh, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos. Taas everyone, taas everyone. Ikaw lang, Panginoon, na may karapatan na maghusga sa bawat isa. Wala kaming karapatan, Panginoon, na husgahan ang aming sarili. Kundi ikaw lang, Panginoon, ang nakakalam. Help us, Lord, to obey you. Help us, Lord, to obey you, Lord. Sa lahat ng oras. If we did obey your commandments, ang blessing mo, ang favor mo, makapalayan sa amin. Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, help us to obey. Help us to obey. Help us to obey. Upang yung mga blessing mo, yung favor mo, sa amin, magpapili, sa ating pinabuti. Isang bagay ka dito sa pinong pamilya, sa malay, sa tingin, maging sa pamilya, sa finansya, sa physical. Oh God, only we must obey your commandments. Hindi lang isa ang commandment mo, kundi lahat ng commandment mo. We must obey all your commandments. Salamat dito sa iyong pagpapali sa amon na hiniling. Salamat sa pagbukas mo sa amon na righteousness. Salamat dito, Diyos. Ibigay mo kami. Obey all your commandments. We will, Lord, obey you. And obey you, God. Upang yung mga dapat ng Espiritu, hindi makakabig sa amin. Only your Spirit, only the blood of Jesus, only Jesus from the living God. So the blessing of the Lord, the favor of the Lord, will come upon you. Salamat. Bilang Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Lakpak natin sa Panginoon. Kasi ka nagpo sa akin yung Amen. So, na-bless kita no sa word ni Lord. Ni-hatag sa ato sa iyang servant no, si Pastor Ray. And subong panahon na naman para sa pag-atag natin sa tithes and offering. Ina-request ko ang tanan ng tatay. Kaya pag-atag sa offering. So, kung malang mga tatay ka, direct.
you also, Lord, we bless it sa kanyang mga buhay ninyo, sa mga kanakan, Lord. Lord, pinigin na kapilay ano natin ay nakumain yung Padre, Lord, hallelujah sa iyo, balay na buhay nito. So, bisa po, Lord, sa mga trabaho ninyo, sa mga kanakan nito, ikaw po, Lord, ang bless silang mga trabaho, ikaw po, Ginoo, dahil ang mga panalangin sa natin ang buhay Ginoo. Lord, yung tanang na balik na po, lumaya, dahil ang mga kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mga buwan na kita, para po siguro bago natin tantay ng ating tuloy. Kahapon, mga kapatid, gusto ko, alam nyo mga kapatid, kahapon, tulungan dito mga kapatid. Alam nyo, ang kanamit ng mga kapatid, talaan, dasang Diyos, may panglawas, may operation. So, malinis yung palibot natin. So, yan ay glory to God. Kasi binigay na tayo na yung good health. Binigay na tayo ng pagkakaroon. So, salamat mga kapatid sa nagtulong, nag-prepare ng pagkaon. So, the Lord will bless you. Ang sunod na yan ang sunod mga kapatid, may nabasa ko sa GC na ang ating pong cottage prayer doon sa kanila sa Sister Rona. So hindi ko nabasa kung na-miss-look ko lang siguro kung anong oras. Siguro alas 4 kaya, pag-alay natin rin, alas 4:30 kaya, punta tayo sa kanila. Thanksgiving ko sa ano to? Meeting ako sa Thanksgiving kalay na halimutan ko mga kapatid. So magpapili na halay kita rin. Kasi ako preside sa meeting sa Thanksgiving. So malapit na. Although sa October, hindi ko pa man kasi nasabi kay Pastor kung kailan yung Thanksgiving. Kasi alam niya yung November. So, yung pamagat ng message, kinakailangan malaman niya para mapakalalan niya. Ngayon din, para at least makakawak yung pagkanyang study. So yun, mga kapatid, ang aking announcement. So, inayayahan mong lahat ng mga tindok at kantahin natin ang aking usapuli. Maraming po salamat namin Ama sa nabigay niyong pagkakataon sa bawat isa sa amin. Binigyan niyo kami ng pagkakataon pumarito to listen to your word and practice your word. Panginoon, please and your word.